Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa 8th Avenue, dito sa Caloocan. And first time natin dito sa main branch ni Vouch dahil nga mayatid na naman ako sa inyong bagong scooter for 2024. Ito nga, si SR150. Lahat ng features ng mga leading maxi scooters natin dito sa Pilipinas, nandito na rin. Pero, ang panalo dito, this is way more cheaper ng 30,000 to 40,000 pesos. Ano naman kaya ang meron dito sa motor na to? Tutok lang kayo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs and also the price. This is the 2024 SR150 guys. Color available dito itong glossy white na vina-vlog natin and meron din siya ng matte black. Sa looks muna tayo guys, kung yung nakaraang vlog natin mukhang Predator, ito naman mukha naman siyang alien. And kamukha siya nung bagong scooter din Kymco na si Dink. Pero ipagpapauna ko na, this is way more cheaper talaga. Kung sawa ka na dun sa mga typical na maxi scooters natin na nakikita, ito kung gusto mong maiba, pwede sa'yo to. Sa tindigan, mala X ADV na rin siya. Pero it's only 150cc. Ibig sabihin, yung looks niya, very deceiving. Pag nagra-rides kayo, ayan, agaw pansin talaga siya. Dito tayo sa kanyang gulong guys, ang size nito is 110/70 by 14. For reference, same size sila ni PCX. Naka-alloy wheels na rin to na matte black yung finish and may nakalitaw din na alloy dun sa kanyang mga sides. Dagdag pogi points din sa kanya. Dito sa kanyang suspension, naka-telescopic fork siya. Yung pagkaka-finish, gunpowder black. And kung i-observe natin dito, correct me if I'm wrong guys, pero yung design ng kanyang suspension, same sila ni PCX. At syempre guys, tubeless na rin to, naka 2-pot caliper, and sa braking system niya, naka dual ABS na siya. Yes guys, harap and likod ABS. Brand naman ng ating gulong, Cordial. At mapapansin nyo nga dito sa kanyang fender may TCS na to or Traction Control System. Halos lahat ng mga magagandang scooter na lumalabas ngayon, mukhang nagiging requirements na yung mga naka-ABS, naka-Traction Control System. Which is okay naman kasi sa experience nating pagdadrive, if may mga traction control na dati and ABS, it is way more safetier to ride a motorcycle. Dito naman tayo sa kanyang fender, yung color niya guys, glossy. And gusto ko lang i-appreciate yung pagkaka-finish nung kanyang fairings. Ewan ko kung makikita nyo dyan sa camera, pero ang ganda ng pagkaka-finish, napakaganda ng glossy and may mga glitters din siya na parang yung fairings niya nandun sa mga Big 4. Meron din siyang built-in na reflector. Ang napansin ko lang dito, hindi siya naka-attach mismo dun sa kanyang fender. Meron siya ditong extension, pero mas maganda sana kung naka-attach. At ang maganda naman dito, yung kanyang extension dito sa kanyang fender, mababa na rin, hindi talsigen dun sa kanyang body frame. If may mga putik man na madaanan, hindi basta-basta babasok dun sa kanyang body frame. At naka-single disc din to and yung kanyang thickness is 3mm. Fairings naman niya dito sa baba, both sides yan, nag-extend yung glossy fairings niya dito. Pumunta na tayo dito sa kanyang headlight. Ang napansin natin dito sa kanyang baba, meron na ditong honeycomb design. At yung kanya namang headlight, fully LED na to, lahat ng ilaw niya, pati yung kanyang tail light. Ito yung kanyang signal light, nasa baba ng kanyang headlight, tapos yung kanyang low, and then yung kanyang high. Dito naman tayo sa ibabaw ng kanyang headlight. Meron din yung fairings niya dito yung highlight na glossy white, and dito sa gitna, may butas na dito, red install kung gusto nating magkaroon ng dashcam sa ating scooter. Dito naman tayo sa pinakataas niya, smoke black yung kanyang visor. Hindi to na igagalaw, pero ang maganda, may extension siya hanggang dito sa ibabaw. At ang napansin natin dito, napakatik nung kanyang visor. Dito naman tayo sa kanyang side profile guys. Makikita natin dito, may logo na rin dito, and dun sa kanyang likod, SR150 GT. Minimalist lang, napakalinis lang din tignan. Ito naman pong ating headlight ay AHO na to or automatic headlight on. Ito na yung kanyang handlebar and umpisan natin dito sa kanyang handle. Sa mga na-vlog natin, ito yung kakaiba yung design ng kanyang rubber dito. Tapos yung kanyang pinaka-tip dito, bakal na rin. Lever natin dito, coated na rin. And mukha siyang aftermarket kasi dito sa ibabaw niya, may butas din siya dyan. At malambot din no, ang ganda ng quality niya. Buttons naman natin dito na makikita yung kanyang dimmer. And ang maganda dito, parang nakita natin yung design na to sa Sniper na 155. Yung kanyang passing light nandito. Ayan. If nakalow siya tapos pipindutin mo pa, may passing light siya. Dito naman, ito sana yung passing light no, pero nakalagay dito ay TCS, yung kanyang traction control system. Nasabi ko na sa inyo kanina, meron tong traction control system na kapag naka-on, pinagsisynchronize niya yung ikot nung harap at nung likod mo. At ano naman ang magiging effect nun? Mas iwas ka sa skid at mas stabilize yung takbo mo kahit na bumabangking ka, may sudden madaanan kang buhangin o kaya madulas, automatic yan magsisynchronize yung mga gulong mo para hindi ka matumba.
Andito naman yung kanyang button for the signal lights. Meron din siya ditong built-in na hazard light. Okay na okay, halos kompleto na. At meron din siya dito yung kanyang busina. Dito naman tayo sa kanyang right. Ang makikita natin dito yung switch nung kanyang idling stop system. Meron na rin siyang idling. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, siksik na rin to sa features like yung mga leading maxi scooters natin na 150-160cc category. Itong idling stop system naman guys, if naka-on siya, 3 to 5 seconds na nasa traffic ka, naka-stop ka, mamamatay yung makina, and kapag ito throttle mo siya ng konti, automatic mag-start na yung engine mo. At ito naman yung buttons for the headlight at yung kanyang starting system, which is push button only. At kung makikita nyo yung actual itong kanyang mga susi, parang pang kotse na rin, no? Dito sa kanyang smart key, meron na rin siyang activation for alarm, answer back, meron din siya ditong double security lock button. Diba yung ibang smart key kasi, kapag lumalapit ka na dun sa motor at nasa pocket mo o nakasabit sa'yo yung smart key, pipindutin mo na lang yung ignition nyo dito. Pero ito kasi, pwede mo pa siyang i-lock kahit na nandito ka lang sa malapit, kahit na anong pindot dun sa kanyang ignition dito, hindi magbubukas. Mas iwas nakaw siya. Pag-usapan naman natin yung design ng kanyang handlebar. Dito sa gitna niya, meron siyang matte gray na fairings. May logo na rin siya dyan. Ang comment ko lang dito, medyo hindi ko nagustuhan yung kanyang style for the handlebar. Parang napag-iwanan siya ng panahon. Para sa akin lang, iba-iba naman tayo ng opinion. Yung fairings niya dito, may mga snake skin design na rin siya dyan. Dito naman tayo sa kanyang panel gauge. Digital na yan. Meron siya ditong select button, tapos dun sa kabila ay set. Dito naman, dito mo nabubuksan yung fuel niya and yung kanyang seat. At dito naman, may compartment din siya. At dun sa loob niyan, may USB type na charging port na rin, 12 volts. At yung iba nagpapa-install or nagbubutas pa nung packets niya dito sa kanyang harapan. Ang maganda naman kay Voyage, yung hilahan niya dyan, dun sa gitna niya may butas na. Kung gusto mong mag-charge, may cellphone holder ka dyan, ilalabas mo na lang yung cord niya. Hindi mo na kailangang buksan kasi hassle naman no, habang tumatakbo nakabukas yung front pocket mo. Dito naman sa kanyang side dito, may makikita tayo dito na kulay matte gray na fairings. May butas dyan. Siguro ang purpose niyan para lumabas yung hangin na naiipon dito sa kanyang fairings dito sa harapan kasi paloob yan eh. So kailangan niya ng exhaust para malesen yung wind drag natin. Sa kanya namang footrest, ang i-consider ko siguro dito kung bibili man ako ng motor ay yung comfort. Kasi naranasan na nating nag-manual, naranasan na rin nating nag-semi-automatic, at ang pinaka-komportable sa lahat, yung scooter, tapos meron pa siyang cruising type position and meron din siyang standard position na pwedeng-pwede yan for long ride. Ang gas tank naman niya, nandito na sa harap, so ibig sabihin kung magagas ka man, hindi mo nabubuksan yung compartment. Ang fuel capacity nito, 8 liters na din, malaki-laki na rin. At yung kanyang fuel consumption, wala dun sa kanilang page. Pero ang maganda dito, may service silang ganito, at ang fuel consumption na sinabi nila is 55 kilometers per liter. Actual na yun guys. Sa fuel efficiency, maaasahan mo siya. Kasi naka-FI na to, hindi lang basta FI, naka-Bosch FI system siya. Dito na tayo sa kanyang makina, at ang kanyang makina ay may kamuka. Yes guys, kamuka ito ni ADV 150 dati. At magugulat kayo dahil same specs lang din sila. Sulit na sulit for its price. Ang engine type nito, single cylinder, single overhead cam. Yes, 2 valve siya, naka-liquid cooling system, naka-SMGS or yung Smart Motor Generator System, na kung mag-start yung motor mo wala nang kaluskos, parang GY6, na yung features na to naka-equip na rin dun sa mga leading scooters natin. Dumako naman tayo dun sa kanyang maximum horsepower, identical na identical sila. Meron tong maximum horsepower of 10.5 kW at 8,500 RPM. Kay ADV naman na 150 dati, 10.7 at 8,500 RPM. Napaka-konti lang nung diferensya, yung point lang. At sa kanya namang maximum torque, dito naman lumamang si SR. 40 Nm at 6,500 RPM. Si ADB 150 dati, 13.8 Nm at 6,500 RPM. At ang claim is kaya nitong mag-maximum speed of 110 km per hour. Pero pag tayo naman ang nagdadrive, alam naman natin yan. Dito naman sa likod, malapad din yung kanyang gulong, 130/70/13. Dito naman tayo sa kanyang right, may cover din yung kanyang liquid cooling system. Naka-liquid cooled na to. Yung rear brake niya, naka-disc brake din, and Bosch ABS din to. At ito naman yung itsura ng kanyang pipe. At dito naman may kamukha rin siya na pillion footrest. At dito sa loob niya, malaki rin yung kanyang compartment, napakaluwang din. Tapos meron din siya ditong
tool organizer dito rin sa taas. At itong kanyang grab bar, hindi mo na kailangang bumili ng aftermarket na grab bar kung maglalagay ka ng top box kasi bibili ka na lang nung sakto dito. Sa comfort naman natin guys, maganda yung naman ang upuan natin. Pushing type, loob naman yung clearance na dito. Hindi sabihin pwede pa sa mas malalaki sa akin kasi ako ay 5'6". Diba yung brake, napakakapit din. And ang ganda ng suspension sa harap, pati din sa kanyang likod. SRP naman natin guys, 120,000 pesos. Sabi ko nga sa inyo, mas mura siya and kumpleto na yung kanyang features, hindi na siya nagpapahuli. At yung kanyang installment, ilalagay ko na lang dyan sa inyong screen. At kung gusto nyo makita talaga itong motor na to, ilalagay ko na lang dito yung kanilang address, Facebook page, saka contact number in case na gusto nyo mag-inquire dito sa motor na to. At doon naman sa mga keyboard warriors natin, yung mga nandyan sa inyong isipan, i-comment nyo na dun sa comment section down below. Kung nakarating ka dito, nagpapasalamat po ako sa inyo sa palagi ninyong pagtutok. Sana po makapag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. I-click nyo na rin yung notification bell para lahat ng upload natin ng mga bagong motor, ma-notify kayo. At hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Ride safe!